President Marcos has authorized the release of Vice President Sara Duterte's tax records to the Senate Impeachment Court. What does this latest development mean for the prosecution, and is it score another point for the PROSECs? Joining us now live in the studio is House Prosecutor and Lanao del Sur's 1st District Representative, Zia Alonto Adyong. Congressman, thank you, sir. Thank you, Lord. Thank you for the invitation. Maraming salamat. Alright. Ayun, no? Nakilala na rin kita finally. Napapanood lang kita sa TV, sir. Okay. Of course, napakalaking bagay. Pero nagulat pa ba kayo na papayagan ng Pangulo na mabuksan ng BIR itong tax records ng Vice President? Ako, hindi siya nagulat kasi first and foremost, pinag-uusapan kasi natin dito how we can make sure na kumpleto yung financial records ng Vice President. Kung meron stumbling block doon, I think the President, after having, said in many occasions na running after the crook, kasi if you base that on the previous SONA, sinabi niya yung accountability talaga, paninindigan niya yan. So, knowing, for example, where the President stands for in this whole discussion for accountability and transparency, I think the President just merely acted on the premise that he really do not want any stumbling block for the impeachment trial, especially the judges, to not fully satisfy themselves with evidence that they need to see before they can actually reach a judgment. So kung matatanggal yung ITRs, BIR records, for example, in the ITRs, kasi it's considered to be protected by the data privacy. Kasi hindi siya public record, di ba? It's a personal and individual records. So only the President can actually request for BIR to make this public. So if that is the stumbling block, for example, for the impeachment court to fully satisfy itself and sufficiently exercise its constitutional duty to try and decide, I think the President was merely complying with the constitutional duty and complying with the constitutional duty of what the Constitution says. No? Mas magugulat tayo siguro kung hindi siya pumayag. Exactly. So, mas magiging issue yan ng pamumulitika, di ba? Kung hindi siya pumayag. Kasi ang effect nun is hindi balanse or hindi kompleto yung titingnan ng mga judges pagdating sa pag-appreciate nila doon sa mga financial records. Kasi unang-una, how can you be able to fully realize na meron talagang non-disclosure sa SALN, di ba? Kung hindi mo makikita yung binabayaran buwis nung mag-asawa. Of course, sa ibang article, para sa ibang article ito. This is for the unexplained wealth. Unexplained wealth. Di ba? Oo. Okay, doon muna tayo sa yung nasimulan po kahapon. So far, maingat ang paglatag ng prosecution, Congressman. Pero kayo ba ay nag-i-expect ng mga, at for some reason, hindi naging technical at hindi cross-examination of defense? Nagulat. Medyo kinabahan. Di ba? Stipulate na sila. No? Kasi alam nila na wala naman talaga wala na silang pwedeng sabihin para i-deny. Na una, ang SDO talaga is si Ms. Jenny Acosta for the OVP. Wala na silang po pwedeng i-deny na si Mr. Fajardo ang SDO para doon sa confidential funds ng DepEd at hindi nila madi-deny na yung mga dumaan siya sa fire exit. Exactly. So, I mean, para strategy na rin kasi kung i-cross pa nila yon, mas lalo pang mas baka may lumabas pa, 'di ba? So, I think mas ginusto na lang nila na let's have this over, para matapos na to at hindi na sila mag-cross. In fact, nag-stipulate na ng defense na okay, we will no longer be, wala nga objection other than actually, nag-object sila kay Congressman De Lima. Yung preliminary remarks ni Congressman De Lima, but makita mo dun sa direct presentation ni Joel Chua, Congressman Joel Chua, talagang hindi nila yun kinontest. Naging conscious ho ba kayo sa mga strategies at yung mga feedback mula doon sa unang pinag-usapang article? Halimbawa, yung haba
at yung tone ng presentation para hindi masyado maging technical? Actually, nagpapasalamat tayo kay Presiding Officer, Senator Chis, kasi medyo liberal yung way na ina-allow niya yung at least hindi siya talagang yung regular na criminal proceedings, na yung sinasabing standard for presentation of evidence is dapat beyond reasonable Hindi naman doubt, criminal court diba? ito. Hindi naman criminal court. So, nagpapasalamat tayo kasi meron talagang way para maintindihan ng taong bayan, no? As much as possible to make it more effective in a way, make the people understand kung anong pinag-usapan dito. So, kasi sa prosecution, ang talagang ang pinanghahawakan talaga namin ay yung mga records that we have already we have already secured confirmation from agencies. Like for example, yung sa confidential funds kasi pinag-uusapan natin dito. And later on, natapos na yung sa dalawang managers, pag-usapan natin na naman yung how it was utilized, di ba? Kasi unusual eh. The unusual thing there na sinasabi ng mga managers are not just the amount na in-encash. Remember, ito ay hindi siya dineposit na meron silang account. Dumaan lang ito, encashment to. Hindi to yung usual na magpapa-encash ka kasi meron kang account doon. So, para maiwasan ata din yung money trail, di ba? So, encashment to eh. So, yung hindi lang yung amount, but the manner by which how it was released, how it was requested. Sabi nung iba na, di ba dapat Periodic medyo eh. na to, red flag na itong ganito kalaki amount? Yes. Pero Oo. alam kasi nila, representative kasi ito ni ganyan. Kasi Kaya titingnan binigyan. mo, Lord, no? Pag confidential funds, tapos yung dun sa report, no, na flag as na ND siya, notice of disallowance, yung manner by which it is it should be utilized. Dalawang klase lang yan. It's either you buy information, purchase of information, or you reward for the Correct. information. Hindi siya basta-basta ginagamit. Hindi. Oo. Ang nangyari kasi doon, meron pang mga payment for safe houses. Training. May Mas mga mahal pa training. sa hotel. Ang safe Exactly. house. Saan ba yung safe house na yan? Kaya nga sinasabi ni Senator Ping, at ibabangga ko din doon sa pag-describe nila as unusual. Pag confidential funds kasi minsan hindi mo talaga mauubos yan in 1 year eh. Yun kasi parang merong rhythm eh. May cadence. Every 3 months, pak, lalabas. Every quarterly, may lumalabas request na cheque, tapos i-encash on the same day. With the same person, 2 days before, tinatawagan yung branch na yon ng Land Bank. So, of all of these things, talagang unusual siya. Diba? Kasi Sinasadya nyo ba na parang magmamatch siya sa testimonya ni Ramil Madiaga? actually, hindi. Kasi nagkataon lang talaga. Kasi iyan ang basa ng marami, sir. Yes. Kasi totoo yung sinasabi eh. Yun ang parati natin sinasabi sa publiko na meron talagang, sinabi na nga ng COA, di ba? Kasi na-flag na nila na hindi talaga angkop doon sa joint circular. That's why it was treated as may notice of disallowance. Kasi isa lang yung pagkatotohanan kasi, Lord. Katotohanan yan. No matter who or kanino or saan mo makukuha or sino nagsasabi, talagang magtutugma yan. O, diba? So nakita natin talagang meron talagang kwento at testimonies, kwento ni Madriaga sa affidavit niya and the testimonies of these two land bank managers, nagtugma yung oras, yung date, yung kung sino yung nag-encash, kanino pangalan, ano yung branch, kung saan yun nga, according to Madriaga's affidavit, kung saan niya pinuntahan yung si Miss Acosta. No? Kung Zia, tawag dito, si Senator Ping Lacson sabi niya parang maganda raw na magkaroon ng parang person, na specialist intelligence who can talk about such things. Meron ba kayong nakaplano? Resource person? Yes, actually may nga, sabi nga ni Congressman Joel Chua, meron naman talagang reserve witness. No? You were asking about how we strategize ang prosecution panel, no? Isa yan ata sa mga pinag-uusapan pa kung paano mas maganda pa yung presentation. Kung kinakailangan magpatawag or mag-request
sa korte to subpoena a certain individual na who is part of the intelligence community para mas lalo pang maklaro kung paano ginasto itong confidential funds, makakatulong sa kaso. Isa yan sa pinag-uusapan kasi may reserve witness naman eh. Kung Zia, excited ka na rin bang makilala si Mary Grace Piatos? Tagal na, isang taon na rin natin hinahanap kung sino ba talaga si Mary Grace Sa Lanao ba Piato. walang Piatos doon? Wala. Kasi sabi- Pero may mga snack na piatos. Kasi sabi ni Senator Bato so dapat marami Piatos doon. Talaga? Sabi niya, Oo. marami tong Piatos doon, kahit magpunta ka pa raw doon, sabi niya. Oo. Pero, Go. ang alam ko lang piatos sa Lano is yung mga snack na piatos, di ba? Nako. Mukhang pagdagkaanuhan at walang na-produce na person of such name. Mabibigo talaga ako. Not for may kinalaman sa impeachment, pero parang I thought you were real. Papapicture dapat ako sa'yo. Oo. Kung Zia, ang prosecution din ba, gine-gameplay niya, pinaghahanda niya, halimbawa, paano kung, halimbawa, biglang nag-manifest na naman yung dalawang magkapatid na abogado for the defense. Yung dalawang senador pala sa minority. Well, sa kanila naman, meron naman silang kapangyarihan. I mean, it's their discretion how they would act and how they would approach the discussion. Ang sa atin lang, in-expect naman natin ng mga senator judges na maging partial, di ba? Yun naman talaga yung in-expect. Hindi lang tayo, pati na ng taong bayan, in-expect din na maging partial. So, nasa kanila kasi ang importante naman, lahat ng mga katanungan nila ay nasasagot naman ng House Prosecution Panel. Tama. Kayo sa prosecution, dapat din, huwag kayo dapat one-sided lang, sir. Kailangan talaga maging one-sided, otherwise paano mo ipoprove yung kaso mo? Isa ka yata sa mga Mas tumawa doon sa nakakatakot harapan. kung naniniwala ka doon sa kabila, di ba? Na you're supposed to prosecute. Isa ka yata sa mga tumawa doon sa harapan, sir. Ay, wala ako doon. Nasa Wala likod ka ako. ba ron? Wala ako doon. Nasa likod ako. Okay. So, sir, ano pong aasahan natin sa Lunes? Well, sa Lunes, pinatawag yung mga galing COA. Pag-usapan naman sa Lunes is paano yung pag-utilize, no? Based on the joint circular at saka ano yung mga violations. So doon natin malalaman yung hindi yung pag-hold ng isang orientation or ano para sa mga kasi unang-una bakit ka magkakaroon ng ganung leadership program sa mga informant? Ano pauupuin mo doon ng asset mo? 'Di ba? I mean, ano ba? Magle-lecture siya. Dapat hindi mo dapat 'yun pine-expose yung mga asset mo. So bakit ganun yung paggasta mo ng utilization fund? Pangalawa, doon natin malalaman yung mga nirenta ng mga safe houses, doon mo ilalagay yung mga informants mo, di ba? So, I mean, these are the things that we would be expecting next week na magpag-uusapan. So, ipalalatag natin doon kung ano yung violation. Kasi ang inaano natin dito, Lord, is ang talagang tinetest natin dito is yung fitness niya. Whether yung mandato niya sa kanyang opisina when she took office and then sworn to uphold, of course, at the very least, accountability by promoting the principle of public offices of public trust, tapos yung binigay sa kanya na tiwala para itong mga pondo na ito ng taong bayan ay pagkatiwala sa kanya ay mukhang nalihis at hindi sa kanya hindi niya nagawa. Kung Zia, kayo ba nagbabasa pa ng social media? I'm sure marami kayo mga constituents na hindi sang-ayon sa pagpanig ninyo sa prosecution. True. Malang tinuturing kayong taksil, taga Mindanao ka pa naman. Well, ang unang-una kasi pag taga Mindanao, talagang sabi nila sa Bisaya mo, barog sa kamatuuran, di ba? I mean, pinaninindigan ng tama. Ito ang tama eh. Ang taga Mindanao naniniwala na kung ano man yung dapat na makakabuti sa bansa, ay dapat yun ang panghawakan. Yun ang pagiging Mindanawan ko eh. Diba? So, deserve din nila. Ako, bilang Mindanawan, deserve ko rin malaman ng katotohanan. Kasi maski associated ako or closely known to be part of the prosecution as one of the spokesperson, karapatan ko rin malaman ng katotohanan. Actually, hindi ko nga rin nakikita itong mga financial records pa eh. So all of us are still waiting. Yeah? Waiting for these documents to be presented by the prosecution para malaman natin ang katotohanan. Waiting for Mary Grace Piatos.
Kung Zia. Sir, maraming salamat po. Thank you so much, Bitin Lord. pala yung oras natin pag no? Okay, maraming salamat. Thank you po ang isa po sa mga spokespersons ng prosecution panel and Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Thank you, sir. Thank you, Lord.